So, diretso po tayo sa ating pinag-aaralan for this month. Hindi na po tayo Seasons of Life upgraded, Seasons of Life extended. Okay? Marami po tayong mga kino-cover na issue sa bawat season ng ating buhay, kaya medyo humaba. At last Sunday ngayon, wala pa tayo sa kalahati. So therefore, aabot tayo next month. Okay lang ba sa inyo yan? Okay, sige. So let's pray, let's bow our head. Lord, salamat po sa buhay na binigay mo sa amin ngayon. Maraming hindi nagising pero kami gising. Umabot kami dito, kaya nga Lord, every gising is a blessing. Kaya we thank you, Lord, and as we listen to your word, we pray that you will teach us not to be informed, but to be transformed. Hayaan mo na bawat season ng aming buhay, Panginoon, mapaghandaan talaga namin, lalo na yung mga kabataang nandito, yung mga nagsisimula ng pamilya. Lord, ito'y mabuti para sa kanila. At kami, Panginoon, na season 6 na, hayaan mo, Lord, na ma-impart namin yung wisdom, yung knowledge para sa mga nagsisimula. And as we listen, lukuban mo kayo ng presensya mo. Let your anointing fall upon us, Lord. Be exalted and be glorified. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So rewind lang tayo. Ang text natin talaga, since we started, ay Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2. Nang sabi dito, everything there is a season and a time for every matter under heaven. Lahat ng bagay merong ano? Panahon at merong oras. Pag oras na gawin ito, gawin mo. Dahil pag di mo ginawa yung oras na yan, lumipas na, wala ka na sa timing. Okay? Pwedeng nasa season ka pa, pero wala ka sa timing. Pero mas maganda, nasa season ka na, nasa timing ka pa. So between born and die, birth and death, meron pong tinatawag na journey called life. So para doon sa mga hindi nakasimula, kung may first timer ngayon, nire-review ko lang yung ating foundation sa topic na to. So meron tayong 6 seasons. Okay, childhood, youth, young adult, late adult, senior. So 1 to 11 yung childhood, 12 to 21 yung youth o teenagers, young adult 22 to 30, adult 31 to 50, late adult 51 to 60, senior 61 up. So lahat ito seasons na dapat nating pinaghahandaan. Pag nagawa natin ang mga bagay-bagay ayon sa panahon, sabi ng Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Sa tamang panahon, sa Tagalog, maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Pag wala sa timing, pangit. Okay? Kailangan lahat na sa timing. Kaya nga, kailangan nating pagplanuhan ang bawat stages ng seasons ng buhay natin. Huwag tayong bahala na pagdating doon. Pagdating doon, late na. Kailangan mong maghanda ngayon na para pagdating mo sa season mo na yan, alam mo na ang gagawin mo. Kung meron mang konting struggle, hindi ka magugulat. Konting struggle lang. Pero pag hindi ka handa, laki ng problema mo. Kaya sabi ng Proverbs 21:5 sa ating foundation verses, the plans of the diligent lead surely to prosperity. Pag nagpaplano ka, uunlad ka. Ang buhay na pinagpaplanuhan may patutunguhan. Ayan. So last week, nasa season 2 tayo, 12 to 21. Saan tayo nagtapos? Saan po tayo nagtapos? Ang topic natin? Love life. Okay, love life. Eros tsaka phileo. Sa mga lalaki, during this season, eros, erotic. Okay, sa mga babae naman, phileo, mga emosyonal. At dahil hindi pa nag-grow yung kanilang frontal lobes, yung kanilang brain, yung frontal brain nila, double emotional ang babae, kaya masabihan lang na ang ganda-ganda mo. Nako naman, bigay-bigay todo na yan. Bibigay na ang langit. Yun lang ha, yun lang. Tapos maiinis ang mga magulang, ba't ganyan ka? Ganun talaga eh. Para namang hindi kayo dumaan dyan.
Di ba kayo dumaan doon? Alam ko. Hindi kayo dumaan doon, makita nyo lang yung bahay nung crush nyo, talaga namang nasa heaven na kayo. Mabanggit lang yung pangalan, parang wow naman. So yung year na to, a year of emotionalism and stupidity. During this season, ang mga kabataan ay emotional at gumagawa ng mga hakbang na napaka-stupido. Totoo lang. Hindi maintindihan ng mga senior o ng mga adult, ba't mo ginawa yan? Tama mga magulang, magtataka kayo ba't ganyan yung anak nyo? Nung kayo nandyan, hindi kayo nagtaka? Stupidity. During this season, ito yung mga panahon na yung tao ay gumawa ng mga stupid decision. Ito yung mga panahon na pumalpak ka sa love life, pumalpak ka sa pera, pumalpak ka sa mga investment, yung nagmamagaling ka, nakala mo, alam mo lahat, dito ka pumalpak. Tapos ayaw mo makinig sa payo na nakakatanda sa'yo. Between 12 to 21, dito sumasablay karamihan, hindi lahat ha, karamihan. At pag sumablay ka dito, mahihirapan ka nang mag-adjust sa mga susunod na seasons ng buhay mo. Kaya buti na lang, meron Jesus na nag-aayos ng ating kasablayan. Dahil kung wala, wala na tayong pag-asa. So season 2, sinare ko to sa youth, pero i-share ko ulit ngayon. Meron tinatawag na burning bridge. Alam niyo na to, SYP. May SYP ba dito? Alam na nila, kaya nga hindi sila masaya eh. Ang burning bridge, ito yung edad 12 hanggang 24. Okay? Lahat ng tao dadaan sa 12 to 24, tama? Sino yung lumagpas dito? Pagdating niya ng 11, nagising siya one day, 25 na siya. Wala. Lahat tayo dadaan dito. Ngayon, itong bridge na to, ito yung 12 to 24. Okay? Kasama siya sa season 2. Ngayon, itong tatawirin mong tulay, itong edad mong to, ito yung nag-aapoy na tulay sa buhay mo. Ano yung apoy? Ito yung fire of temptation, curiosity, exploration, identity crisis, fear, pressure, bisyo, addiction sa lahat, kasama na yung gadgets, fashion, eros love, lust, and sex, at marami pang iba. Sa pagtawid mo, between 12 to 24, dadaanan mo yan. At karamihan, hindi nakatawid ng buhay. Yung iba na sunog, yung iba na laglag, nakatawid ng 24, John T, single mom, double mom. So, ito yun. Kaya during this season, bantay sarado dapat itong mga kabataang ito sa mga magulang at sa mga leader nila sa church. Dahil kung hindi, kasama sila sa mabibiktima ng burning bridge. Okay? Kaya kayong mga kabataan, patuloy kayong makinig sa akin, huwag kayong magagalit pag tinutuwid kayo ng magulang nyo. Dumaan din sila dyan. Tingnan nyo, paso-paso sila, di ba? Nakatawid sila sa burning bridge, pero ano yan eh, sunog. Hindi lang masabi nila sa inyo, anak, nasunog ako dyan. Kaya maniwala po kayo, okay? Dumaan din kami dyan. So the problem with the youth, paano ka makakatawid sa burning bridge na hindi ka malalaglag, hindi ka masusunog, makakatawid ka ng buo? Para pagdating sa araw na yung kasal, hindi ka nahihiya. Yung first love mo, yung last love mo. Okay? Youth. Yung first love mo, dapat yun yung last mo. Hindi yung first love mo, may second pa, may third pa, may fourth pa, may fifth pa, may sixth pa, may 12 pa. Hello, mga youth. Wala na, nagalisa na sila. Okay, season 2 pa rin tayo, kahit umalis na kayo. Season 2, puberty at saka purity. Pag ito binayolate nyo, hindi na to puberty, poverty na. Bawal sa mga 12 to 21 hanggang 24 ang sleepover.
Ano ang sleepover? Nakikitulog sa bahay ng iba. Hello? May project kami, kailangan mag-overnight. Bawal. Lalo kung mga babae. May mga babae ba dito na youth? Mag-ingay nga kayo. Paunti ng paunti Bawal magpajama party. Kalokohan po yan. Makamundong mga gawain dahil sa pajama party. Kahit mga, alam niyo yung mga team building, hindi lahat. Mag-overnight kung saan-saan. Doon nagkakaroon ng mga close contact. Doon may mga nangyayaring kababalaghan. Okay? Pag ang dalawang tao, lalo na babae at lalaki, nagdikit, lalo na kung sila lang, may mangyayaring hindi maganda. Don't go out with opposite sex. May kilala ko, nanood lang ng sine. Cartoons pa pinanood. Ano bang pinanood nila nun? Si Michael Jordan, tsaka yung Rabbit. Yun. Kayo yata yun Pumasok sa sinihan, magkaibigan Paglabas, magjowa na Alam nyo, pag ang dalawang tao, lalaki, babae, nagsama sa isang madilim na lugar, sa solong lugar, may mangyayari yan. Okay? Dahil yan ay batong buhay na pag kiniskis mo, umaapoy. Sa 12 to 21 hanggang 24, bawal ang lumabas with opposite sex. Kaya nga binabantayan natin yung mga lumilipad sa gabi, sa araw, galing sa eskwelahan, naghahatiran kung saan-saan, nagkikita kung saan-saan. Binabantayan natin yan. Okay? Dahil alam natin na ang dalawang batong buhay pag nagdikit at nagkiskisan, ano mangyayari? Hindi yata alam ng mga youth ngayon yung batong buhay. Alam niyo yung batong buhay? Yung puti, yung puting bato, dalawang puting bato, pag kinuskis mo yan, pinaghampas mo yan dalawa, pinagdikit mo, aapoy yan. Ang tao, parang batong buhay. Pag nagdikit yung mga siko niyan, nagkokuryentihan yan, aapoy yan. At pag nag-apoy yan, masusunog sa impyerno. Hello mga kabataan. Kasi hindi nyo pa to alam, hindi pa kayo dumaan dito. Yung season 3 hanggang 6, alam nyo po ba? Dumaan po ba kayo dito? Ba't ayaw nyo kumibo? Tama ba sinasabi ko? Oh. Apoy So, no holding hands. Ang sarap po naman pag may hawak ng kamay. Ang sarap nung may kasama ka naglalakad sa ulan. Di ba? Yung may nakasandal sa balikat mo. Di ba ang sarap ng feelings? Ang sarap ng feelings talaga. Pero alam niyo ba, may kuryente talaga ang tao. Minsan nga, di ba sa church, pag nagkamaya, uy, ang lakas sa kuryente mo May kuryente tayo. So pag nag-holding hands kayo, yung positive energy tsaka negative energy, yung magtutugma, alam niyo nangyayari sa bombilya, pag yung positive tsaka negative, tumama sa bombilya, ano mangyayari? Iilaw, biglang iilaw ang inyong, di ba, ang inyong kamalayan. At pag umilaw ang inyong kamalayan at nag-apoy, iinit kayo ng init, susunog kayo. No holding hands, no touch, no kissing, no sex hanggat hindi kasal. So puberty and purity, 12 to 21, sabi mo sa katabi mo, kailangan mong gawin to. Sabi ng 1 Corinthians 6:9 to 18 and 18, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ang mga gumagawa ng kasamaan ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong pabudol, huwag kayong paloko o padaya. The sexually immoral. Ano yung sexually immoral? Ito po yung sexual immoral. Nagsisex, hindi mag-asawa. Immoral yan. Okay? Lalaki sa lalaki, immoral yan.
Babae sa babae, immoral yan. Ang allowed lang na sex ay sa babae at lalaki, kasal. Aside from that, immoral. Okay? Aside from that, immoral. So ang sabi dito, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po ba? Neither the sexually immoral, idolaters, adulterers, men who practice homosexuality. Darating ang panahon, ang LGBT at homosexuality normal na at ang Bible ay mali. Huwag tayong pumayag na maging normal ito sa church. Mahal ng Diyos ang mga bakla at tomboy dahil tao yan. Pero hindi allowed sa Bible ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kahit pasabihin nilang walang binanggit si Jesus about homosexuality, may binanggit si Jesus na ang kasal ay para lang sa lalaki at sa babae. So kung may utak ka at may common sense ka, alam mo na hindi kayo kasali doon. So, flee from sexual immorality. Mga kabataan, bawal ang holding hands. Dahil bago ka mapunta sa sex, simula yan dahan-dahan. Slow fade. Touching, holding hands, kissing, and then, yun na. Nagsisimula sa spark bago umapoy. Kaya pag sinabihan kayo, makinig kayo. Kung ayaw nyo maging single dad o single mom o double mom. Ano yung double mom? Wala kang asawa, dalawa na anak mo. Sino gusto? Tapos magpapakain, nanay mo. Tatay mo, mag-aalaga, nanay mo, tatay mo. Sarap, di ba? Kaya kayong mga magulang, huwag kayong konsentidor. So, ano ang focus mo during 12 to 21, Season 2? Study. Kung ang Season 1 ay laro, ang Season 2, aral. Kailangan mo makagraduate, at least man lang bachelor degree. Okay? You need to study hard, give your best, do your assignment early, read and study in advance. Kung hindi lang ako naging addict, hindi ako naging loko-loko, ako po ay palabasan ng libro. Lahat ng lesson namin sa school, advance ako. Kaya kahit di ako pumapasok, pagdating na exam, papasok ako pa po yung pinakamataas, sa totoo lang. Kaya yung teacher ko sa English, sabi niya, nagsasabi yung mga classmate ko, Ma'am, si Kaday, lasing na naman, oh. Lasing na naman, pumasok sa school. Hindi nila alam, sabog pa. Sabi nung teacher ko, wag niyong pakialaman yan. Alam niya yung ginagawa niya. Lagi yung top. Yung teacher ko sa English na yun yung pinasahan ko ng thesis ko ng legalized communism in the Philippines. Wala pang akbayan, wala pang makabayan ng time na yun. Ako yung gumawa, nagawin natin political parties. And it happened. Then, nung naging Christian ako, nag-aral ako sa Foursquare Bible College, siya rin yung teacher ko. Nagulat siya, ba't ka andito? Komunista ka. So, ako po ay palaaral, kaya lang bulakbol. Okay? Ngayon, kayong mga kabataan, magbasa kayo. Bihira na ngayon na nagbabasa ng libro kasi lahat instant, nasa gadget, nasa cellphone. Iba pa rin yung nagbabasa ng libro. So you advance nyo yung mga assignment nyo, do your best, mag-aral kayo dahil one time nag-testimony dito sa sector, naghahanap ng promotion, kaya lang kulang siya ng 1 year for bachelor degrees. Hindi lang siya nag-iisa, marami po. Hindi ma-promote kahit magaling, kahit matagal na sa kumpanya dahil hindi graduate ng bachelor degrees. Kayong iisipin nyo, si Elon Musk, si Steve Jobs, si Zuckerberg, ay hindi naman nag-graduate eh. Si Zuckerberg ka ba? Si Steve Jobs ka ba? Sige nga. Yun ang exemption to the rules. That's not the norm. Kaya kung ikakatwiran mo, may mga yumaman, o sige nga, yumaman ka nga nang hindi graduate. Hindi ka nga ma-promote eh, dahil merong mga graduate dyan na kasabay, nauna ka pa, sila pa na-promote. Huwag mong bulahin, lokohin sarili mo.
Pag nakagraduate ka ng 4-year course, laban-laban ka na sa buhay na to. Kaya tapusin mo ang pag-aaral mo bago ka magjowa. Diba sa katabi mo, kung single yan, tapusin mo. Huwag kang magpaloko sa sarili mo na okay lang ako, hindi okay. Pag nangalahati yung buhay mo sa season 3, doon mo malalaman mali ang desisyon mong ginawa. Kaya nga sabi natin, bawat season, paghandaan, planuhan. So season 1, ito, ang prioridad, nag-iiba na. Pag-aaral sa energy, sa season 2, sa season 1, laro-laro lang. Walang perang season 1, ang season 2 may konti na. Ang opportunity to serve ay nag-iiba na rin from Kids Church to SYP. Punta tayo season 3. Okay, sa season 3, 22 to 30 years old. Ang relationship na dapat mong i-develop, number 1, hindi nagbabago yan, si Lord, si God. Family pa rin, magulang mo pa rin ang importante, Bible study, pangatlo, and then, boyfriend, girlfriend, pwede na? Akala ko bawal sa Jewish yan. Bawal po sa season 1 and season 2. Pero kung season 3 ka na, pwede na. Nakagraduate ka na ng kolehiyo, papunta ka na sa 30, pwede nang jowa. Mga youth, season 3, wag magmadali. Ang nagmamadali, nagkakamali. Wait for season 3. Okay? Ilagay sa tamang panahon. So season 3, pwede ka na magjowa. Ang time and energy mo, gamitin mo sa trabaho na. Hindi ka na mag-aaral ng mag-aaral sa season 3. Kung gusto mong mag-aral uli, nakagraduate ka na ng bachelor, okay? Gusto mong mag-masteral, paralin mo sa sarili mo, abusado ka naman. Ha? Magtrabaho ka, mag-aral ka. Hindi yung magulang mo, pinapaaral ka, naubos ng pera, hindi ka pa rin nagtatrabaho, aral ka lang ng aral. Sa panahon na to, dapat nagtatrabaho ka na. May season 3 dito? Taas ka may season 3. Season 3, wala. Parang kinakabahan kayo pag tinatanong ko. Okay, tanungin mo yung katabi mo kung season 3, may trabaho ka na? Hindi na to panahon ng pag-aaral. Panahon na to ng pagtatrabaho. Kung mag-aaral ka man, sagot mo na yan. Sa panahon na to, may sarili ka ng pera. Dapat nagsisave ka na. Sa panahon na to, marami ka nang na-acquire na talent, training, and skills. Dapat ginagamit mo yan kay Lord. So, laktaw tayo dito. As young adult, ang priority mo, ito na, nabanggit ko, si God at pwede ka nang magjowa. Sabi mo sa mga youth, pwede na magjowa. Kailan? Kailan? Season 3. So hindi natin pinagbabawal ang magjowa. Gusto natin magjowa ka, pero kailan? Season 3. Kaya yung mga youth dyan na nagmamadali ha, Season 3. Okay? Ang time and energy mo, gamitin mo sa pagtatrabaho. Nakakahiya naman, between 22 to 30 na wala kang trabaho, mahiya naman kayo. Hello? Hello? Mahiya naman kayo kung wala pa kayong trabaho, 30 na kayo. Okay? Ang paglalaro ay libangan kung stress ka na. May mga ganitong edad, umaga hanggang hapon, nasa basketballan, nasa bilyaran. Ang tawag ko dyan ay palamunin at tamad. Okay? Sa panahon na to, dapat nagtatrabaho ka na. Ang paglalaro at paglilibang ay once a week dahil na-stress ka sa work, pero hindi ito ginagawa araw-araw. Ang naglalaro araw-araw, season 1. Season 3, hindi ka na naglalaro.
Pag season 3, laro ka pa rin ng laro, ibig sabihin, wala kang kinatandaan. Immature ka hanggang ngayon. Okay? Kaya yung mga naglalaro ng cellphone at hindi makontrol, alam na this, nasa season 1 pa rin yung utak nyo until now. At kung season 1 ka, hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Kahit 30 edad mo, pero utak mo season 1, hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Bakit? Maglalaro ka lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amount of money. Season 3 and money. Nagtatrabaho ka na dapat nito, may pera ka na. Nagsisave ka na ng pera. Ito, ngayon ko lang to naisip kagabi habang ako nag-aaral. Yung unang sahod mo, dahil nakikain ka, nakitira ka sa nanay at tatay mo, dapat yung unang sahod mo, gagamitin mo to honor your parents. First job, first salary, dapat ibiyahe mo naman yung mga magulang mo sa Japan. Gapan, Nueva Ecija. Tuwan-tuwa yung mga magulang, no? Sana all. Hindi, wag na. Okay, ano yung kaya mo? Pwede mo bang pakainin man lang sila dyan sa labas, sa Gloria Maris, o saan ba? Jollibee man lang. Sige, Jollibee na nga lang. Okay, regaluhan mo. Okay? Dahil ang pagbibigay ng regalo ay paggalang sa magulang. Okay? Mark 7:10-12. Pinagalitan ni Jesus yung mga pare. Sabi niya dun sa mga pare, sinisita nyo yung mga alagad ko na hindi naguhugas ng kamay pag kumakain. Tradisyon nyo. Pero kayong mga pari, kayo, sabi nyo sa mga kabataan, sabihin nyo sa magulang nyo, yung perang yan, yung bagay na yan ay kurban. Pag sinabing kurban, inalay kay Lord. So ang sabi niya, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Ano yung revile? Ang anak na nire-revile, ang magulang dapat mamatay. What is revile? Nagsasalita ng hindi tama at hindi maganda sa magulang. Palagay ko, maubos yata ang mga anak, no? Maubos siguro, no? Wala nang susunod na saling dahi. Kung ito ay gagawin ngayon, ubos. Yung palasagot, paladabog, yung pambabasto sa magulang, death penalty yan. Kaya yung corruption, double death penalty yon. Kasi ito nga, death penalty, revile pa lang eh. Nilait mo magulang mo, nagsalita ka ng hindi tama, hindi maganda. So pag hindi mo ginawa yung tama sa magulang mo, death penalty. Must surely die. But you say, sabi ng mga pare, sabi ni Jesus sa kanila, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me, sa sahod ko, sa kinita ko, wala akong maiabot sa inyo. Bakit? Binigay ko na sa tithes. Inalay ko na kay Lord that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother. Itong mga paring ito ay kasabwat ng kalokohan. Ang sabi nila, pag inalay mo na kay Lord, hindi mo na bibigay sa magulang mo. So yung mga kabataan, hindi na nagbibigay sa magulang. So, pag hindi ka nagbigay sa magulang mo, you dishonor your parents. Hello? Diba, hindi naman dapat ang mga anak ang nagbubuhay sa magulang. Hindi naman natin sinabing buhayin yung magulang nyo. Sabi, regaluhan nyo lang eh. Ilibre nyo lang eh. Hello? Kaibigan nyo, nililibre nyo. Girlfriend nyo, nililibre nyo. Boyfriend nyo. Magulang nyo, kuripot kayo. Ngayon, totoo ba na hindi obligasyon ng magulang ay ng anak ang magulang? Tingnan natin. Topic number, season 6 to actually, pero daanan ko lang ngayon. Nandito yon 2 Corinthians 12.
Here for the third time, sabi ni Paul, I am ready to come to you and I will not be burdened, for I seek not what is yours, but you. Children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loved less? Bakit nasabi ni Pablo na hindi obligasyon ng anak na buhayin ang mga magulang? In-example niya yung sarili niya sa mga taga-Korinto dahil ang Korinto mayamang church, mayaman po ito, parang, alam niyo ba kung saan ang Corinthian Gardens? Ano nakatira doon? Ayun. Kaya nga tinawag silang Corinthian Gardens, mayayaman. Mayayaman po itong miyembro dito, pero kuripot. Samantalang yung Macedonia at Philippians, mahirap na church, pero generous. So kaya nasabi ni Pablo to na hindi obligasyon ng anak dahil kuripot ang kausap niya. Yung mga anak na kuripot, ganun din. Hindi namin obligasyon ng mga magulang. Yun din ang katwiran nila. Kuripot, madamot. Pero ang sabi ni Pablo, kung minahal ko kayo, hindi niyo ba ako dapat mahalin din? I to be loveless? Ngayon, tingnan niyo 1 Timothy 5:8. Those who won't care for their relatives, especially those in their own household. Kung hindi mo mahal ang mga kamag-anak mo, lalo yung kasama mo sa bahay, you have denied the true faith. And you are worse than unbelievers. Pag yung sarili mong pamilya, hindi mo masuportahan, mas malala ka pa sa unbeliever. Oo, hindi obligasyon ng anak na buhayin ang magulang, lalo na kung yung magulang mo 40 pa lang, 50 pa lang, malakas pa yan. Pero pag yan umabot na ng 65, 70, 80, 90, hindi na nakakapagtrabaho, anong gagawin mo? Itapon mo sa kanto ng Masinag? Marcos Highway, Sumulong Highway, para pag umikot ang homeless, makita yung nanay mo doon? Uy, anak, nanay ka ni ano ah? Taga-Juya ka. Ganon? Hindi ko topic to ngayon, nadaanan ko lang. Topic 6 to, sa season 6. Pero ito, we don't encourage the parents na iasan yung buhay nyo sa mga anak nyo. We don't. Tinuturo ko to, mag-ipon kayo. Papunta tayo dun sa topic na yun. Pero, kung sakaling hindi nakapag-ipon yung magulang, dahil hindi narinig tong turong to, wala ito noon, ngayon lang to eh. Kami nga, hindi namin to alam noon eh. Tumanda sila at wala silang pera. Anong gagawin mo, anak? Hahayaan mo? So ang sabi dito, mas malala ka pa sa unbeliever kung hindi mo tutulungan. Ngayon, ayon sa batas ng Pilipinas, Family Code, Article 195, Article 194, obligasyon ng magulang na buhayin ng anak. Pero Article 195, obligasyon ng anak na ang mga magulang, lalo na pag tumanda na, buhayin, tulungan. At 2025, batas na inaasikaso, hindi ko alam kung na-aproba na, pag hindi mo to ginawa, pwede kang makulong ng 10 years. Sabi ng mga anak, lipat na lang ako ng bansa. Ako rin, gusto ko rin eh. So, Family Code already established a legal obligation for children to support their parents. Failure to provide support can lead to penalties, though children are not obligated if they lack the financial means. Kung walang pera, ay hindi na lang ako mag-aaral, di na rin ako magtatrabaho para hindi ko sila masuportahan. Engot ka. Kung wala kang pera o yung magulang mo ay abusive o pinabayaan kayo. That's only the reason na hindi ka susupport. Ayon sa batas. Pero ayon sa Biblia, kahit pa magulang mo ay masama, kailangan mong patawarin dahil ang hindi nagpapatawad, hindi papasok sa langit. Okay? Maliwanag po mga anak. So ngayon, wala nang sumagot. 22 to 30, dapat may trabaho ka na first 3 months. So yung una mong sahod, libre mo magulang mo. Hindi bubuhayan na, ilibre mo, regaluhan mo, para pagpapasalamat, giving honor
giving honor, giving is honoring. Okay? Pag nagbibigay ka, gumagalang ka sa binigyan mo. Bakit tayo nag-offering? Ginagalang natin si Lord. Okay? So, yung first 3 months mo, I suggest, bayaran mo yung mga utang mo sa magulang mo din, pang kuha ng NBI, police clearance, pamasahe, magbayad ka ng utang mo, okay? Kasi kung dyan pa lang di ka na marunong, hindi ka unlad sa buhay. And then, dahil first time mo nakahawak ng pera na sarili mo, then you can buy what you need. Need ha, walang S. Need. And what you want, walang S. Kasi kung wants, lahat ng wants mo sa buong mundo, bilihin mo, sigurado, pulubi ka pagkatapos. Baon ka sa utang, katatrabaho mo pa lang. So, bilihin mo within 3 months, I suggest, to enjoy your money, and then stop. Tumigil ka na sa kagagastos. Dahil mai-enjoy ka, sarap palang bumili ng ganito, bumili ng ganito, bumili ng ganito. Kulang yung sahod mo, baon ka na sa utang, hello. Then, control your money, learn to budget, and save. At this age, kailangan mo nang mag-save. Para saan ba ang savings mo? Mag-open ka ng savings account, magbangko ka, at kumuha ka at least isang insurance policy, life. Bakit kailangan mong kumuha ang life insurance, lalo na kung merong medical yan, may death yan, kung ano mang mangyari sa'yo, hindi ka pabigat sa bundo. Hindi ka babalutin sa banig o ilalagay sa sako. Okay? So may insurance ka, may bangko ka, may savings ka. Para saan yung savings mo? Di ba nagjowa ka na? Anong plano mo sa jowa mo? Ang plano mo? Wala lang, pling-pling lang. Sikuhan-sikuhan lang, paapoy-apoy lang ng siko. Pa-spark-spark. Kung kayo naman babae at ganyan lang plano ng lalaki, iwanan nyo. No joke, iwanan nyo. Wala kayong kahihinatnan sa walang plano. Okay? Kaya nga sabi ko, pag niligawan kayo, ang tanong nyo agad, pakakasalan mo ba ako? Ligaw pa lang eh. Pag hindi yan masagot, iwanan mo na yan. Dahil pag nanligaw ka, ang susunod dyan, kasal. Okay? So prepare for your wedding. Okay. Gaano ka gastos magpakasal? Pag mag-aarang kasalan, mag-start ka sa kalahating milyon to 1 million pataas. Meron kayo? Meron kayo? Kalahating milyon to 1 million pataas. Okay, budgetarian. Sample lang to ha. Budgetarian wedding, simple wedding. 50 katao, ang gagastusin mo, 100,000. Minimum. Wala pa yung mga bulaklak at kung ano-ano ha. So 100,000 to 200,000, budgetarian yan. Kaya ako nangangarap ko, tayo na talaga, papakasalan mo ko. Magkano? Meron akong 15,000 dito. Ano kayo, si pastor? Maliit pera ko pero malaki faith ko. 100 packs, 300,000 to 500,000. Meron na kayo? Parang wala na magpapakasal dito ngayon. Okay, pumunta tayo sa civil wedding. 10 katao lang, kailangan mo lang naman dito 3 witness. So ang bayad sa judge sa West, 10,000. 8,000 to 10,000 ang bayad. So, kung 8 to 10,000 plus kakain kayo sa Jollibee, 15,000. Pwede na? Pwede na, di ba? Eh ngayon, kung hindi sa Jollibee, saan ba? Tapsilog. 20,000. Alam nyo, ganito kagastos. Kung akala nyo lang kilig to the bones lang kayo ng kilig to the bones, tapos nagagalit kayo pag pinigilan kayo ng mga magulang nyo, bakit? May kalahating milyon ka na ba? Nangingi ka nga ng panload sa nanay mo eh. Pati panload at pamasahe, hinihingi mo pa eh. Tapos ayaw mo magpapigil.
Hello? Galit na naman kayo sa akin, no? Alam nyo, hirap magturo ng katotohanan. Marami mga galit sa'yo. Kasi sa wedding, ano bang pinakamahalaga sa wedding? Yung bulaklak, yung lugar, yung pagkain, o ano? Ano pinakamahalaga? Wedding ring? Alam niyo ang pinakamahalaga sa wedding? Yung pirma ng pastor na magkakasal. Dahil kung wala yung pirma ng pastor, kahit ang ganda ng bulaklak mo, ang dami mong bisita, ang ganda ng lugar mo, hindi pa rin kayo kasal. Ang pinakamahalaga sa kasalan, yung pirma ng pastor. Kaya nga, may mga pinag-uusapan kami noon na nakakabwisit. Ang mahal ng bulaklak, ang mahal ng lugar, ang binigay sa pastor, magkano bulaklak? Magkano cake? Magkano lugar? Ang lugar, 100,000. Lugar pa lang, ha? Binigay yung pastor, 3,000 no, sa probinsya. 3,000 binigay, yung iba 5,000. Parang, yung pinakamahalaga, yun ang pinakamura. Pero yung bulaklak, kung makagastos talaga, alam niyo, ang pinakamahal sa kasal, yung pirma. Naintindihan niyo? Pag wala yun, walang kasal na nangyari. Maliwanag? Kaya yung pinagalitan namin noon, pambihira. Yung pastor pa ang kinawawa nyo na hindi nyo binigyan ng tamang bayad sa kasal. Samantalang yung coordinator, ano pa? Sa wedding coordinator, 50,000? Sa pastor, 5,000. Bakit? Ang pumirma ba sa kasal mo yung coordinator? Mag-isip po tayo, ha? Mali utak ng maraming tao. Kung alin yung mahalaga, yun ang pinakamababa. So dito sa civil wedding, 8,000 para yon sa magkakasal. 8,000 to 10,000. Kaya kayo na wala pang jowa, anong gagawin nyo? Mag-ipon na kayo. Dahil baka kaya kayo hindi binibigyan ng jowa, wala kayong ipon. At kayo na may jowa, ano? Ipon ng resibo sa kape. Dalian nyong mag-ipon. Hindi pati yung ikakasal nyo, hingi nyo pa sa magulang nyo. At kayo mga girlfriend, boyfriend, boyuin nyo ang isa't isa, may ipon ka na ba? Tanungin mo. Ano ipon mo? Sapatos? Resibo? Mag-ipon kayo. How much to start a family? I'll give you a practical example, okay? Para kung nag-iisip kayo, atat na atat kayo, kailangan ko na mag-jowa. O sige, may pangrenta ka na ng bahay? Pag nag-asawa kayo, hihiwalay kayo. Sa mga magulang nyo, hindi kayo pwedeng makisiksik. Okay? Para ka mabuhay ng may dignidad, ang renta ng bahay na maliit, at least 10,000. Nung nagre-renta kami, ang renta namin sa apartment, na may 2 kwartong maliit, dahil may tindahan kami, may mga tindera kami, sa kabila lahat sila, kami, 4, double deck. Sa baba kami, sa taas sila. Imagine mo yon? 8,000 renta namin. Noon pa yun. Ngayon, sabihin na natin 10,000 renta. Okay? May kwarto kang isa. How to start a family? Makinig kayo sa mga atat na atat magjowa. Nagagalit pa sa magulang. Ang lakas mo lumamon, magkano budget mo? Ako, may budget akong 2,000 sa mga alaga kong pusa, isda, ibon, at kung ano-ano pa. 2,000 isang linggo. So sa isang buwan, 2,000 times 4, 8,000. Alaga ko yun, ha? Ibon, hayop, aso. Tao kayo, sabihin na natin 10,000. So magkano na? 20,000. Magkano sahod mo? 15? May utang ka pa. Electric bill, sabihin natin 3,000 kasi lagi ka nanonood, may electric fan ka, o kung may aircon ka palalo. Kami, ang bill namin sa electricity, 15. Water bill, 300. Dalawa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo 300. Kami, 1,500.
Internet. Imposible nang mabuhay ngayon na wala internet. 1.5. Kami ngayon, dahil kumuha si Gabi na isa pa, meron kaming Converge, meron kaming PLDT. Dalawa internet namin. Transportation. Biyahe ka, papunta sa trabaho, magkano? At kung ano-ano pa na hindi nakasulat dyan. So itong nakasulat pa lang, 10, 20, 23, 24, 25 sabihin natin. 25,000 ito pa lang. Mag-aasawa ka pa? 25,000. Magkano sahod mo? 15? Huwag ka na mag-asawa. Huwag ka na mag-anak. Paano ka nag-aaral ka? Nagpa-aral ka pa na anak. Okay, call center, 21,000, 25,000. Pasok. Pasok, di ba? Wala pang pag-ibig yan. Wala pang SSS dyan. Wala pang PhilHealth yan. Walang shampoo, walang sabon niya, walang toothpaste, di ka na magtututbrush nito. Tubig-tubig lang tsaka asin. Naintindihan nyo? Kaya pinagpaplanuhan bawat season para pag dumating ka dito, nag-iipon ka na dahil alam mo, mag-aasawa ka, magre-renta ka ng bahay, gagastos ka. At pag nagkaanak kayo, alam niyo ba kung gaano kamahal ang gatas? Alam niyo ba? At pag nag-aral na yan, alam niyo ba, nagkolehiyo yan, mahal. Tanungin mo yung katabi mo, mag-aasawa ka pa? Siyempre, mag-aasawa. Ngayon, ang tanong, may ipon ka na ba? May ipon ka na ba? Kaya dalawa gawin mo. Mag-open ka ng bank account, save money for this. And then, kumuha ka ng isang insurance, huwag kang gastos ng gastos. Magtipid ka dahil akala mo yung pera mong yan para lang sa sarili mo habang buhay. No. Unless magpapari ka, hindi ka mag-aasawa. Eh wala namang paring umaattend dito. Meron ba? Wala. Maliwanag po. Sabi mo sa katabi mo, magplano ka. Opportunity to serve God. Sa panahon na to, may trabaho ka na, busy ka na, ang dami mong ginagawa, may girlfriend ka pa, ito yung panahon na maraming nagbabackslide. Hindi na nakaka-attend kasi busy sa work. And then, nag-boyfriend, nag-girlfriend ng unbeliever, marami akong kilala dito. Pinipilit pa rin umattend dito, pero yung unbeliever na girlfriend o boyfriend, hinihila palayo. Okay? Kaya nga, we suggest, pag ikaw magbo-boyfriend, girlfriend, humanap ka ng Christian na taga-Juhiya din. Kaya hindi pinagbabawal magjowa sa Juhiya. Kaya lang, season 3. Dahil pag jowa mo nandito, excited kang umattend ng linggo. Di ba? Makikita kayo eh. Pero kung wala dito jowa mo, unbeliever, mapipilitan kang mag-backslide. Magsimba doon sa kulto. Kaya humanap ka ng taga-Juhiya. Ngayon, kung hindi taga-Juhiya, bitbitin mo dito. Pag ayaw, bitawan mo. Sabi ng 2 Corinthians 6:14, do not equally yoke with unbelievers, for what partner has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Hindi ka pwedeng makipamatok, mag-boyfriend, girlfriend ng unbeliever. Dahil ang mga unbeliever, anak ng dyablo. Ikaw, anak ng Diyos. Pwede bang maging magbalae si God at si Satan? Ha? Gusto mo maging biyanan si Satanas? Imagine mo, magbe-bless ka, may sungay. Di ba? So mga season 3, humanap kayo ng boyfriend nyo, ng girlfriend nyo, na Kristiyano. As much as possible, taga-Juhiya din. Maraming magaganda at pogi dito. Actually, lahat. Okay? Okay po ba? Okay, tayo.
So, pwede magjowa. Yes! Pwede magjowa. Season 3. Kaya season 2, wag magmadali. Wait lang kayo. Okay? So, to be continued tayo. Mahaba-haba pa to. Meron po ba tayong mga first timer dito ngayon lang naka-attend? Taas nga po ang inyong kamay, wagayway. Sige po, kung meron po tayong mga ngayon lang nakapunta dito, punta po kayo dito sa harap, pagpe-pray ko kayo, bitbitin nyo na yung mga gamit nyo. Tapos na tayo, closing prayer na po tayo. Ito pong topic na to, pag napaghandaan nyo bawat season ng inyong buhay, ang inyong paghihirap, ang inyong struggle, konti na lang. Kunyari, season 3, nakapaghanda ka na, meron ka ng 1 million sa bangko, di ba? Pag nagpakasal kayo ngayon, kalahating milyon na lang para tipid. O di may kalahating milyon ka pa sa pagsisimula ng pamilya. Di ba? Baka pwede ka nang mag-rent to own. Pero kung wala kang pera, nga. Okay? Ito ay practical. Hindi ito guni-guni. Ito ang totoo na mangyayari sa buhay nyo. Ito yung totoo na mangyayari sa buhay nating lahat. Kaya kung hindi mo to paghahandaan, sino kawawa? Sino magiging kawawa dito? Ikaw, pamilya mo, anak mo. Kaya kung ikaw ay responsableng tao, nag-iisip ka dapat at pinagpaplanuhan mo to. Yes? So let's pray. Let's bow our head. Panginoon, salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito sa amin. Dalangin ko, Lord, lahat na nasa season 2 and 3. Pag-isipan po nila itong mga napakinggan nila. Wala pong pinagbabawal dito dahil lahat ng bagay ay pwede, pero dapat nasa tamang panahon. At bago dumating yung tamang panahon na yon, nawa ang bawat isa ay naghahanda, nakapag-ready na, lalo sa finances, sa kanilang emosyon, sa kanilang kaisipan, sa maturity. Hayaan mo, Lord, na itong mga natutunan namin ito, may i-apply talaga sa buhay nila. Dahil itong henerasyon na to ay dapat na mas magaling kaysa sa nauna sa kanila. Itong mga anak namin, kabataan ngayon, dapat mas maganda ang buhay nila kaysa sa amin. Dahil itong mga pangaral na to at turong ito ay wala noon, ngayon lang namin ito naintindihan. Sila, bata pa, alam na nila. Kaya hindi sila pwedeng mabuhay ng mas mababa ang kalidad kaysa sa amin. They will be better than us. Kaya tulungan mo sila na i-apply ito at hayaan mo, Panginoon, na bawat season ng buhay, bago pa dumating, alam na nila kung ano ang gagawin. Nakahanda na sila para mamuhay ng tama, maipamuhay ng maayos, at Lord, hindi magsasuffer yung kanilang pamilya at hindi magsasuffer yung kanilang mga anak. Kaya Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito, hayaan mo na mag-raise up ka ng generation ng mga matitinong tao, ng mga pinagpalang tao, ng mga pamilyang pinagpala ang negosyo dahil sumusunod sa prinsipyo ng Biblia. Sa buong linggong ito, Lord, patuloy mo kaming i-bless. Hayaan mo na yung siksik-liglig na umaapaw ay maranasan ng bawat isa. At yung kagalingan, kalusugan ng katawan, maranasan din namin. Salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all.